Hello mga ka-farmer, good morning. So prepare na po tayo kasi pupunta tayo ng farm. Farm nga ang tawag sa mga mayayaman pero sa amin. Pupunta kami ng bukid. Ayan, let's go. Way klaro ako. Imbis ako mo sakay sa kabayo. Tarungan na mong hapin, unsa man oy. Mahulog po ka na. Ha? Tarungan na. So ayan mga ka-farmer no. Tinuturuan natin itong alaga natin na ayusin yung hapin ng kabayo. Naog sa dira. So let's go. So ayan yung maliit namin na na kabayo, si Darak. Hey Darak, let's go. Psst. Go. Ayan mga partner no. So ayan, yung dumadaan partner po farmer. Pupunta yan ng Larayan. O ayan mga farmer. So ito yung farm to road namin na daanan. So dito tayo. In the right side. Yan, papasok na ito papuntang bukid. So bukid lang ang tawag natin. Kasi hindi naman tayo mayaman. Kung mayaman tayo, farm ang tawag dito. So ayun, si Darak at saka yung kanyang nanay nauna na. Iniwan tayo. So dapat tayong ando nakasakay sa kabayo pero okay lang. At least exercise rin ito mga ka-farmer. So ayan mga ka-farmer no. So itong daanan namin papunta sa farm or sa bukid ay dati itong maliliit. Parang ang nakakadaan lang dito is yung mga kabayo, karabaw, yung mga lang talaga animals na for transportation. So nangyari dahil na rin sa initiative ng aming barangay captain noon, napalagyan ito ng kalsada dito pababa. So everyday kami ditong dumadaan kasi ito yung way lang talaga papuntang farm. So kung titingnan niyo sa paligid, ayan, yung mga puno ng niyog, itong puno ng saging, ayan. So ito usually or ito talaga ang pinaka main na pangkabuhayan ng mga tao dito sa amin, itong pagkokopra. So since ilang dekada na rin ang nakaraan, yung lulo namin, ito talaga ang ikinabubuhay nila dito sa probinsya. Susubukan nating i-vlog, ipapakita ko sa inyo kung ano yung buhay namin dito sa probinsya. So ano yung mga daily activities na ginagawa namin as part of farmer. Ayan, mayroon ring daanan dito. Ayan, papunta doon sa kabila. Ayan, may bahay. So, ayan, mayroon yung mga nakatira dito. So, ayan. So, kung makikita nyo yun. Ayan, zoom in natin yan. Yung sa harap natin, mga 5 kilometers away, yan na yung makikita natin na lupa ng lolo ko. So ngayon isang may-ari niyan is yung kapatid ng papa ko. Sa kanila yan yung mga parte nila. Ayan, so let's go. Ayan, pababa tayo mga farmer. So ngayon pwede na dito makababa yung mga motor, single motor. Hindi maulan, hindi maputik yung lugar, itong daanan namin, pwede makababa ito yung mga sasakyan na kukuha ng mga produkto doon sa ibaba. Yan. So let's go mga farmer. Ayan, flex lang natin. Ayan, halos talaga dito sa paligid na makikita mo is puro niyog. Yan, halos mga niyog ang nandito. Yan mga farmer no.
Ito. Ayan. So mga ka-farmer, patuloy lang po kayong sumabaybay. Follow nyo lang po ako sa aking Facebook page, Farmer ang Tatay Ko. So ipapakita ko sa inyo yung lahat ng kaganapan na nandito sa lugar namin, sa probinsya. So ano ba yung mga ginagawa namin araw-araw? Paano ba kami mag-harvest dito ng lubi, ng kopra? Ano ba mga pamamaraan namin dito? Kasi nga itong lugar namin slope ito mga farmer, no? So ayan, yung lubi na yan, pag kinuha mo yung bunga na yan, doon yan babagsak sa ilalim. Medyo malalim yan dyan, mababa. Tapos iaakyat pa yan dito sa taas. Yan, ikakarga pa yan ng kabayo. Tapos yan, dadalhin dito sa taas. So, diba? Nakakapagod talaga pag andito ka. Pero wala tayong choice, sabi nga nila. Kasi nga ito lang talaga ang kinabubuhay ng mga tao dito maliban sa niyog at saka sa puno ng mga saging. So let's go na. Ayan, stop muna tayo dito mga ka-farmer, no? Ayan, meron ring puno ng mga kakao na nakatanim dito sa lugar na ito. Medyo ito, iilan lang talaga ang puno ng kakao dito. Ayan. Isa rin ito sa mga ikinabubuhay nila, yung pagtatanim din dito ng kakao. Ayan mga ka-farmer. So kahit dito sa ibaba mga ka-farmer, titingnan mo, ayan. Napakatayog ng puno ng niyog. Ayan, so doon tayo kanina sa itaas. So nandito tayo ngayon sa baba. So kung titingnan nyo po mga ka-farmer, no? Ayan. Pag meron ka dyang puno ng niyog sa itaas, sa amin ang tawag doon, pag gisaka mo yung puno ng niyog, baba mo yung mga bunga, ayan, dito yun sa baba babagsak. Ayan. Tapos kukunin na naman, iakyat doon sa taas. Ayan mga farmer. So dito, wala na, malayo na masyado si Darak at saka yung kanyang nanay. Iniwan na tayo kasi medyo mabagal tayo eh. Kasi pinapakita natin. So ayan, ito mga ka-farmer. Ayan, yung lupa na yan. Yan, isa yan sa mga part ng lupa ng lulo ko. So, ayan, medyo malayo. So, pupunta tayo dyan mamaya. Yo, ayan, usually, pag pumupunta kami dito sa bukid namin, around 5:30, yes, ng umaga, gising na po kami. So, maglalakad kami galing doon sa pinakataas, pababa. Para hindi na mainit. Kasi pag itong oras, medyo mainit na. Ayan, ito yung mga puno ng saging. Iba rin ang may-ari dito. Ayan. So, medyo dito makulimlim. Hindi masyadong mainit kasi madaming puno ng saging. So ito lang talaga mga ka-farmer, no, yung advantage. Pag meron kayong tanim ng puno ng saging sa ilalim ng inyong mga niyugan. Ayan, kung titingnan niyo, 'di ba? Yung mga damo is matagal silang tumutubo. Kasi nakasilong sila sa ilalim ng puno ng saging. So ito yung mga saging na hindi ata ito na hindi nalinisan yung mga saging. Yan. Ayan mga farmer. Ayan. Halos puno ng niyog pa rin yung makikita mo. Kaya dito sa lugar namin, meron kaming tinatawag dito na Lubi-Lubi Festival. Every October yan. Kasi nga halos lahat ng produkto na makikita nyo dito sa amin is lahat mga puno ng niyog. Ayan. Tingnan nyo po mga farmer, no. Yan. Yan po yung lupa ng uncle ko. Yan. Papunta doon. Papunta sa itaas. So ayan. Baba tayo dito mga farmer. Yan. So ayan. Titingnan nyo mga farmer, no. Ayan, no. Mga puno ng niyog. Yan. Pag kinuha po nila yan, babagsak yan dyan. At saka pupunta doon sa pinakailalim. Doon sa bangin. Pagdating doon, ang tawag nun sa Tagalog,
Hindi ko alam. Sa amin yan, ipuso na muna. Ibutang sa tapukanan para pag umulan hindi maanod ang baha. Ayan. At saka kukunan ng balat. Ang tawag sa amin ito buntan. Farmer. So let's go na farmer. Baba na rin tayo. Ayan. Dito na rin tayo sa baba mga farmer, no. Ayan. So doon tayo galing kanina sa taas. Dito tayo ngayon pababa. Ayan. Medyo dito sa amin naka-reserve pa yung nature talaga. So marami-rami pang puno ng kahoy. Yan, pag dito ka sa ilalim, malamig. Kasi maraming puno ng ayan. Yung mga kawayan dito mga ka-farmer, titingnan niyo po yung kawayan dito. Ayan. Ang daming kawayan dito mga ka-farmer. Ayan, merong motor dito mga ka-farmer. Kaninong motor kaya ito? Ayan. So ibig sabihin yung mga motor nakakarating dito. Pag maganda yung panahon, walang ulan mga ka-farmer. So motor lang. So yung kalsada hanggang dito lang mga ka-farmer, no. Kasi dyan sa ibaba, ano na yan dyan? Sapa. Yan. Titingnan nyo, napakalaming puno ng kawayan. Dito sa amin, walang problema ang puno ng kawayan. Libreng kumuha dito ng kawayan mga ka-farmer. Basta mananghid lang ka. E dili mo na ito ibig sabihin mangari orata. Ayan mga ka-farmer, baba na tayo mga ka-farmer. So dito everyday kami dumadaan ng mga bata pa kami mga ka-farmer. So ito yung daanan namin papuntang school, mga around 10 to 15 kilometers galing dito sa bata puntang school ang layo. So ayan mga ka-farmer, yan dito tayo dadaan mga ka-farmer, bababa na dito. Ayan mga ka-farmer, tingnan nyo, yan yung mga puno ng nyug. So pag nag-harvest yan, nakakapagod talaga mga farmer, no? Mga ka-farmer. So ayan, baba tayo. Tingnan natin baka meron ng tao dito. So mga ka-farmer, nung bata pa kami, itong ganito mga daanan, yan, natakbo lang namin ito mga ka-farmer. Parang laro na lang sa amin ito, ganitong daan. Laro lang ito sa amin noong mga bata pa kami. Galing dyan sa taas, tatakbo na lang kami dito pababa. Hindi kami natatakot mga ka-farmer. Ayan. Medyo ano pa talaga. Marami pang puno ng kahoy dito mga ka-farmer. So flex lang natin yung itong puno na ito. Nakalimutan ko anong tawag niyan, pero yan din ang isa sa mga pagkain ng mga ibon dito sa amin. Diyan, yung bunga niyan, kinakain ng mga ibon. Ayan. So, ayan. Tingnan natin sa baba mga ka-farmer. Ayan. Yun na yung sapa mga ka-farmer, no? Ayan yung sapa. So, bababa tayo dito. Woo! Mel! Mel! Hindi ko alam mga ka-farmer kung saan na yung kasama natin nagpunta. Nun ata sa ibaba. Kasi yung kabayo, papaliguan pa yun mga ka-farmer. Yan, bababa tayo dito mga ka-farmer. Ay! Yan. Ayan. So yan mga ka-farmer, yung daanan ng tao dito mga ka-farmer, no? Mataas masyado. And then, dito na part, ayan, daanan ito ng mga kabayo. Dito dumadaan yung mga kabayo natin. Pag naghakot tayo ng mga products, yung mga produkto dito galing sa itaas. Ayan mga ka-farmer, no? So itong sapa namin before mga ka-farmer, malakas masyadong tubig. So mga around diyan dito, diyan dyan, dito yan before. Ito. So nalipat dyan. Tsaka medyo mahina na rin ang daloy.
Kasi nga, hindi natin alam. Climate change nangyayari. Ayan, mga ka-farmer. So, ito mga ka-farmer, no? Ito yung aming water. Ayan. So, trivia na mga ka-farmer, no? So, itong tubig namin dito, ilang dekada na ito. Panahon pa ito ng mga lulo namin. So, kahit isa, walang nagkakasakit dito ng diarrhea. Ng mga sakit na galing sa tubig. Napakalinis, mga ka-farmer. So, ayan. Kukuha tayo dito mga ka-farmer. Iinom tayo. So, ayan. Dito tayo dadaan mamaya mga ka-farmer. Ano? Yan. Aakyat tayo dyan. Papunta doon. Sa taas. So, yan sinasabi ko mga ka-farmer. Everyday, ito yung nagiging routine ng mga tao dito. Akyat, baba, akyat, baba. So, dito pa sila kukuha ng tubig. So, nung mga panahon na masyadong mainit, itong tubig namin, hindi talaga ito nag-minor, hindi talaga nawawala. So, continuous. Ito yung bigay sa atin ng ng Panginoon, blessings. So, kaya alagaan niyo yung nature ninyo. Kasi pagdating ng araw, matutulungan kayo niyan. Ayan, mga puno ng kawayan, mga ka-farmer. Ayan. Madaming puno ng kawayan dito mga ka-farmer. Ayan pa. Ayan. Dito sa amin, napakarami mga resources ang pwede mong makuha. Tiyaga lang talaga at sipag ang kailangan. So, bababa tayo dyan mamaya ka-farmer. Tingnan natin doon, baka doon yung kabayo sa ibaba. Let's go!